Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa ating mga naging pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. At sa gawa, At sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din naman ang lura nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahas bang maghablas sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y, di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasaan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom. Ang dulot sa akin, mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito, niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang magandang balita ay ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong matakip si Jesus? Ang tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya ang ganito, na ganito ang ipinasasabi ng guro. Malapit na ang aking oras, ako at ang mga alagad ko ay sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" At sumagot siya,
Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? At sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakalulungkot ang mga pagbasang ating narinig. Sa matandang tipan, bago pa man mangyari ang lahat ng ito, inuhula na iyan sa aklat ni Propeta Isaías. Ang tawag po sa portion ng bahaging ito ng skriptura sa matandang tipan sa aklat ni Propeta Isaías, ang tawag po ng mga dalubhasa sa kasulatan, the suffering servant of Yahweh, ang naghihirap na lingkod ni Yahweh, na inuhula na ni Propeta Isaías bago pa man mangyari. Sabi din bubunutin nila ang buhokot balbas. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako naghimagsik at tumalikod sa kanya. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhokot balbas. Gayon din ang luran nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. Even before it happened, inuhula na po ito sa matandang tipan. At hindi ito nakintal sa isip ng mga tao. Kasi sa kanilang isipan, ang hinihintay nilang Mesiyas ay papalit na hari sa Israel. Papalit kay Herodes na siyang mamumuno sa Israel ng may katarungan. Ayaw nila kay Herodes sapagkat ito ay maraming kabulastugang ginagawa. And so they are waiting for that kind of Messiah. Kaya nga si Barabas ay isang rebelde. Siya ay isa sa mga tumutuligsa sa paghahari ni Herodes, kung kaya siya'y nakulong, tipong mga, kaya natin ihahambing, tipong mga Ninoy Aquino, nung panahong si Ninoy Aquino ay buhay pa, tumutuligsa sa katiwalian ng kanyang panahon. Tipong mga Andres Bonifacio na tumutuligsa sa katiwalian ng mga namumunong Espanyol sa ating bansa, Miguel Malvar, ganong tipo si Barabas. Ganong tipo si Barabas, kaya sa pinahuli at ipinakulong, tipong rebelde. Ganitong tipo ng tao ang kanilang hinihintay. Kaya nga nang pinapili sila, sino bang papalayain ko? Si Barabas ba o si Jesus? Mas gusto nila si Barabas Kasi si Barabas yung tipo ng taong ipaglalaban sila, laban sa kaaway, kaya mas pinili nila, palayain si Barabas. Bigyan nakakulong yan. Ay rin isang ari-ari nagpapanggap na anak ng Diyos, yan ang patayin, palayain si Barabas. And so they had what they wanted. Hindi nila naisip na ang pangyayaring ito sa aklat ni Propeta Isaías ay matagal nang inihula. Ang tunay na tagapagligtas ay papahirapan. At sa pamamagitan ng katigasan ng kanilang ulo, nangyari ang inihula ni Propeta Isaías. Ipinagkanulo siya. At sino ang unang nagkanulo sa kanya? Isa pa sa 12 alagad, sa halagang 30 pirasong pilak, ipinagkanulo nila si Jesus. At hindi lang yun. Akala ba nyo si Judas laang? Si Pedro. Itinatuan ni Pedro ang Panginoon 3 beses bago tumilaok ang manok. Akala niyo ba ang dalawang ito lang? Bagaman,
at hindi positibong ipinagkanulo ng iba pang alagad si Jesus, ipinagkanulo din nila sapagkat nung si Jesus ay nililitis na, nasan sila? Wala ni isa mang lumapit para ipagtanggol ang Panginoon. At sa kanilang mismong paggawa ng ganito, ipinagkanulo din nila ang Diyos. Hindi lamang po si Pedro at si Judas ang nagkaanulo. Sapagkat maririnig natin sa salaysay sa Biyernes Santo, nasaan ang 10? They could not stand for Christ. Di nila kayang manindigan para kay Jesus. Nasaan yung mga bulag na nakakita, pilay na nakalakad, ketongin na kuminis ang balat? They could not stand for Jesus. Di nila kayang manindigan para kay Jesus. Tumangis ang mga babae sa Jerusalem, pero yun lang ang kaya nilang gawin, ang pagtangis sapagkat alam nila ito'y mabuting tao. Ito ang mga pangyayaring gugunitain natin sa mga susunod na yugto. Bukas, at yan ay magandang isasadula ng ating mga kabataan bukas. O, dumating kayo ng maaga, ganitong oras din. Panoorin nyo, huwag nating sayangin ang effort ng mga kabataan. Pinaghandaan po nila ito, tangkilikin natin, panoorin natin. So bukas, pagkatapos ng sinakula ng mga bata, ating gugunitain na si Jesus, magdiriwang pa ng pista Ang pista ng Pasko, the greatest feast of the Israelites during those times. Ang pista ng Pasko. Kakain sila ng hapunang Pampaskwa. Magdiriwang pa sila ng piyesta, pero sa kalagitnaan ng piyesta, doon ipagkakanulo ni Judas, ni Pedro, ng 10 pang mga alagad ang Panginoon. Ano ang hamon sa atin? Tayo man na nagpapakabait, tayo man na nagpapakabuti, dumadating din tayo sa mga yugto ng ating buhay na ganito rin tayo. May mga pagkakataon na ipagkakanulo din natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagkakasala. Sa pagiging mainitan ng ulo, sa pagmumura sa ating kapatid, katulong, ina, ama, anak, asawa, sa pagkakaroon ng mga bisyo na dapat ang pera ay dinadala na natin sa pangangailangan ng ating pamilya, pero nagagamit pa natin sa alak, sa sugal, sa sabong, sa iba pang mga bisyo. Kung ako ay estudyante, sa pag-cheating, sa pagsuway sa aking mga magulang na akala nila ako'y pinapapag-aral, ayoko naman pala lakwatsa kilakwatsa, and so many other things. Sa premarital sex, sa pagpatay sa mga sanggol na napupunan ng sariling mga ina. Pero babalik tayo at babalik sa simbahan, magdadasal, sisimba, magrurosaryo, magkukrusada. Oo, nagpapakabait tayo, pero tulad ng mga apostol na nagsisikap maging mabait, dumadating din sa yugto na hindi nila kayang panindigan si Jesus. Sa maraming pagkakataon na tayo nagkakasala, ganito rin ang nangyayari sa atin. Pero may pag-asa, sapagkat mahal natin ang Diyos. We go back to Jesus. Babalik tayo. Kung tayo may nagkamali at nagkasala, huwag mawawala ng pag-asa. Ito ang kaibahan ni Judas at ng 11 pang mga alagad. Nung nakita niya ang kanyang pagkakamali, nagbigti, nagpakamatay, kinitil ang sariling buhay. Pero si Pedro, bumalik sa Panginoon. Ang 10 pang mga alagad, bumalik sa Panginoon at nanindigan na isa sa buhay nila ang tunay na pagiging Kristiyano. There are times that we do and we commit so many sins, but the Lord invites us to go back to Him sapagkat iaalay niya ang kanyang buhay para sa kasalanan ito. Tayo'y mahuhugasan and we have to go back to Jesus. Oo nga, tayo nagkamali at nagkasala, binibigyan tayo ni Jesus ng ikalawang pagkakataon. Namatay siya at binayaran ang ating mga pagkakasala. Let us go back to Him at isabuhay ang pananampalatayang ito.
Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanglibutan sa iyong kagandahang loob. Naririto ang aming mayaalay mula sa lupa, bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito, para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanglibutan sa iyong kagandahang loob. Naririto ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco ang aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng tanang mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay ng may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin.
Inihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kami po'y nakikiusap. Ang tunghan po ninyo ay ang aming pananampalataya at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang naganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob na aming buhay na walang wakas, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalainawa tayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos.